Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko sa Thailand sa aking 1 month na stay. Kasi may mga nagtatanong sa YouTube, sa mga comment sections or sa Instagram ko kung magkano yung budget mo sa Thailand na nagstay ka sa 1 month. Baka kasi maisipan nyo rin na magstay sa Thailand for 1 month. So for those who don't know, recently I had a 1 month trip to Thailand. Hindi siya like 1 month na bakasyon guys, okay? Dinala ko yung trabaho ko kasi I can work from anywhere kasi remote lang naman yung trabaho ko. So dinala ko yung trabaho ko sa Thailand. So may mga araw na nagtatrabaho ako, may mga araw naman na namamasyal ako. So ayan, i-share ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko for 1 month, okay? So ito, meron akong sample dito or summary ng aking, kikita nyo ba? Ay sige, i-flash ko na lang dito sa screen yung aking parang ginawang summary ng mga nagastos ko sa aking 1 month stay sa Thailand. So mag-start tayo sa plane ticket. Ang plane ticket ko guys, medyo mahal ko siya na-book kasi naisipan kong itong trip ko na to sobrang mabilisan lang, like 1 month before my trip tsaka lang ako nag-book ng flights. Wala na akong nakitang mga naka-promo, naka-seat sale. So binook ko na yung parang regular fare na nakita ko. So ang round trip ko na ticket, Manila to Bangkok tapos Bangkok to Manila, 16,456. Medyo mahal siya guys, no? Pero kasama na pala to yung 20 kilos na baggage na round trip. Kung wala kayong baggage, siguro mga ano lang to, mga around 12,500. Yung baggage kasi usually 2,000 papunta tas 2,000 pabalik. So ganun, parang naging 16,000 siya. Meron kayong makikitang mga, kung matagal, kung ipoplano niyo siya ng mas matagal guys, may makikita kayo ng mga murang sale. Kasi ako ay mga murang ticket, kasi ako for example minsan nakakakuha lang ako ng round trip na Bangkok 6,000 pesos, 7,000 pesos, balikan na. Pero ito again, nabook ko kasi siya ng mabilisan, so medyo mahal yung nakuha kong flight ticket, okay? Next one is yung travel tax. Syempre nagbayad ako ng travel tax, 1,620. Next on my list is yung hostels. Nagstay ako mostly sa hostels. Iba-ibang hostels yung pinagstayhan ko sa Bangkok guys. And then nagtry lang ako ng isang hotel ng few days para lang ma-experience ko din. So iba-iba yung napuntahan kong hostel. Yung sa may Siloam Space, yung Kinon Hostel, yung Warm Window, tsaka yung Isanok. Ililink ko na lang sa description box yung mga hotels kung saan ako nagstay or mga hostels kung saan ako nagstay. Usually mabubook nyo sila sa Klook, and then kapag mag-book kayo sa Klook, you can use my discount code Marvin Samako para maka-receive ng 5% discount sa mga hotels nila, okay? So ang total ko sa hostels is 17,885. Again, this is for 30 days ha. Kasi may mga hostels na makikita ka sa Bangkok guys, mga around 500, less than 500 pesos per night. Meron din naman mas mahal, mga 800. Depende sa tipo nyo. Ililink ko na lang dyan sa baba, tas i-check nyo na lang kung ano yung patok sa budget nyo, or kung ano sa mga amenities ng hostel yung gusto nyo. So far yung favorite hostel ko sa Bangkok is yung Kinon Hostel, kasi since nagtatrabaho ako, gusto ko yung meron silang area doon na pwede kayong magtrabaho. Parang co-working space talaga siya. So kung may trabaho ka, maganda siyang hostel for me kasi merong space for working. Okay? And then, so ayan na, no? Tapos ang next naman is yung tours and activities. Again, hindi naman ako everyday nagtutour, hindi naman ako everyday lumalabas kasi may trabaho ako. Kapag lang weekend or kapag free day ako, ayun, doon ako nagtutours. So, ang mga in-avail ko na tours is yung pinakauna is yung Chao Phraya dinner cruise. Ang cute nitong river cruise na to na may pagkain. Nabook ko siya for 1,403 pesos. I recommend guys kapag mag-dinner cruise kayo, medyo pa sunset na gano'n or dinner, kasi ang ganda ng mga ilaw dun sa Chao Phraya River. Ang ganda talaga nito. Tapos may mga kumakanta, tapos habang umiikot kayo sa Chao Phraya River, may pagkain, may music, makikita mo yung ilog. Ang ganda ng mga ilaw. Okay to, I recommend this na i-try yung activity guys, Chao Phraya River Dinner Cruise.
And then nagpunta din ako sa Ayutthaya, yung mga temples, and then yung magandang cafe sa parang farm. Lumaki ako sa farm, sa Rakna Cafe. Ayan guys. Ang Ayutthaya ko ay 2,666 pesos. Tapos bumili din ako ng dessert. Nagbook lang ako sa Klook, tapos claim ko using QR code sa Yenly Yours. Nung nagmo-move on tayo. Yung nagmo-move on tayo kay Bimbi, kailangan ko ng masarap na pagkain. So yan, nagbook lang din ako sa Yenly Yours, 215 pesos. Tapos nagkansya na buri ako. Yung train na parang may Death Railway, kung napanood yung vlog natin na yun, 3,162. Tapos bumili din pala ako ng SIM card guys, yung DTAC. Ano bang ibig sabihin ng DTAC? Basta DTAC sa Thailand. Parang for 10 days, mga around 300 pesos or less, hindi pala, mga 265 pesos per day ang 10 days. Since 30 days ako, nakatatlo akong ganun. So, ang total ko sa SIM card is 765 at sobrang mura ng data sa Thailand guys. Parang 50 gig yata yun. 50 gig yung 265 pesos. Ang mura. Good for 10 days. Again, 30 days ako sa times 3 yun. Ang total ko sa tours and activities, 8,211. Okay? Next is yung mga bars naman and spa. Okay? So, nagtry din ako ng mga bars and spa. Pero hindi naman like daily. Like, sa bars, parang 2 nights lang ako nag-bar. Ang bait ko guys, 30 days ako sa Bangkok. Pero parang 2 nights lang ako nag-bar. Pinakauna is yung after ng Songkran. Nag-bar kami sa DJ station, tapos lumipat kami sa GOD. Parang ang mga bars kasi guys, ang entrance doon is usually mga 400 baht. Tapos meron ka ng kasamang 2 drinks usually. So, ako lang naman pag nagbayad na ako ng entrance 400 baht or 600 pesos, tapos may kasamang 2 drinks, solve na ako dyan. Hindi naman ako malakas uminom. So, kung ano yung in-entrance ko at yung free drinks, yun na yung drinks ko hanggang matapos yung party. So, kung malakas kayo mag-inom, baka mas malaki yung magastos niya. Pero kasi yung pangalawang bar ko, yung pauwi na ako. Yung parang isang friend ko rin, inaya niya ako, pauwi na ako. Tapos yung sa sauna, hindi rin naman ako everyday nagsusona. Pag lang, stress. Mga siguro nagsusona lang ako mga once a week, ganun. Or minsan, 1 week hindi ako nagsusona. Basta sa 1 month ko sa Bangkok, parang 3 times ako nagsona. So, ang nagastos ko sa bar and spa, 3,900 pesos. Next is the food. Siyempre, ito, very important ang food, no? So, hindi ko na lista kung magkano talaga yung nagagastos ko sa pagkain. Pero sa estimate ko, ang nagagastos ko sa food sa Bangkok, 500 pesos per day. Kasi, unang-una, di ba, sa hostel ko usually may breakfast na. So, doon na ako nagbe-breakfast sa hostel. Ang alalahanin ko na lang lunch, tas minsan kung may merienda ako, tsaka dinner. Minsan di nga ako nagbe-merienda, lunch lang tsaka dinner. So, ang hack para makatipid kayo sa Bangkok, doon kayo mag-try talaga sa mga local markets. Hindi yung mga sobrang sikat na market or sa mga grocery ng Bangkok. Ang dami ding masasarap na pagkain sa groceries nila at makakatipid kayo. So, usually sa isang kainan ko sa Bangkok, ang nagagastos ko lang 120 baht, 150 baht. So, magkano lang yun? Mga 200 pesos, diba? So, kung magla-lunch ako, 200, magdi-dinner ako, 200, tas merienda, mga 100. Usually, mga 500 pesos lang talaga yung nagagastos ko. Depende. Actually, may mga days na siguro gumagastos ako ng 1,000 pesos kapag bored ako. Pero may mga days naman na hindi rin ako masyadong lumalabas. Especially kapag may trabaho ako, hindi ako masyadong kumakain. So, mga 300 pesos lang yung nagagastos ko. But on the average, ang gastos ko sa pagkain, nung nagstay ako sa Bangkok, 500 pesos per day. So, 500 times 30 days, 15,000 pesos. Okay? Let's proceed na sa transportation. Again, hindi naman ako araw-araw gumagala. So, ang transportation, hindi rin ako everyday gumagastos for transportation. Kasi usually, kapag may trabaho ako, nagtatrabaho lang ako sa hostel, tas after shift, usually naglalakad lang ako sa malapit. Kahit malayo nga, nilalakad ko lang. Kasi parang yun na yung exercise ko. Parang feeling ko, sabi ko, okay lang ako pumayat sa Thailand, so lakad ako ng lakad. Ang transportation siguro, MRT. Hindi ako masyadong nag-bus doon. Grab.
Yung Grab motor, ayan. Usually yun yung means of transportation ko dun. Grab motor, tsaka MRT or yung BTS. In-estimate ko na siguro pag lumalabas lang ako, kapag day na lumalabas ako, mga 150 pesos per labas. Pero 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dito naman sa 30 days ko, parang 18 days lang ako lumabas or gumamit ng transportation. Yung ibang days, hindi ako gumamit ng transportation. Naglalakad lang ako or nandun lang ako sa hostel. Kasama ko lang si Bimbi tsaka si Opa. So, ang transportation ko, 150 pesos times 18 days, 2,700 pesos. And then, the last one is yung shopping or buffer na cash. At least meron kang cash for emergency, mga unexpected expenses. Ako naman, hindi rin ako like sobrang nag-shopping. Namili lang ako nung malapit na ako umuwi. Parang pang 20 something days ko na nagpunta ako sa Big C. Punta tayo sa Chatuchak. Tapos, yun lang naman ang pinuntahan ko, no? Mga Siam Paragon, pero wala din akong binili doon sa Central World, wala din akong binili. But, yeah, usually ang nagastos ko sa shopping, kasi bumili ako ng maraming jersey, di ba? Kasi dahil kay influence ni Bimbi. Bimbi's Impact. Sabi ng isang nag-comment, Bimbi's Impact. So, ang nagastos ko sa shopping at pasulubong mga around 5,000 pesos. Okay? So, to summarize, ito na yung ating mga nagastos. Flights, 16,456. Travel tax, 1,620. Hostels and hotels, 17,885. Tours and activities, 8,211. Bar and spa, 3,900. Food, 15,000 pesos. Transportation, 2,700. And yung shopping na 5,000 pesos. So in total, sa aking 30 days na stay sa Thailand, umabot ako ng 70,772. Yan. So, ayun yung aking budget, mga around 70,000. But again, kung ipoplano nyo siya ng mas matagal, for sure, meron kayong mas makukuhang flight na mas mura. So, pwede nyo pa itong maipababa kung may makuha kayong, kasi 16,000 yung flight ko, medyo mahal talaga yun, guys. So, may mga iba talaga kayo makukuhang mas mababa doon. Yung travel tax, hindi naman mababawasan yan. Yung hostels, parang feeling ko, tipid naman yung hostels ko. So, yung 17,000, parang okay na yon. Tours and activities, parang feeling ko okay na rin yung 8,000. Spa, kung hindi naman kayo nagbabar or nag-spa, makakat nyo yung 3,900. Sa food, kung 15,000 lang yung budget ko sa food, pero kung mas malakas kayo kumain, pero feeling ko sapat na yung 15k, malaki na to. Kasi hindi naman ganun kamahal sa Thailand yung mga yan, transportation and then shopping. So ayan guys, more or less, ang nagastos ko ng 30 days sa Thailand is mga around 70,000 pesos. Pero again, depende sa inyo kung maano kayo ma-shopping or mapagkain. Mag-add na lang kayo ng additional budget, mga plus 10k para sure, di ba? Para hindi kayo like sobrang tight. But yeah, para lang magkaroon kayo ng idea kung gusto nyo rin pumunta sa Thailand at magtrabaho doon. So, ano ba yung mga reasons kung bakit naisipan ko na tumira sa Bangkok for 1 month or para mag-work from Bangkok? Syempre yung una is for me affordable pa rin. Hindi man siya like super mura, pero for me affordable. Mas mura talaga yung accommodation at mas maganda. Kahit magalit kayo sa akin, guys. Mas mura talaga yung accommodation sa Bangkok at mas maganda kaysa sa accommodation natin sa Philippines. Okay. And then sa pagkain, masarap talaga yung for me gusto ko talaga yung Thai food. Hindi lang nga food pati yung Thai. Charing. Basta gusto ko talaga yung Thai food. So na-enjoy ko siya na hotel, an affordable, masarap na pagkain. Tapos yung mga Thai, very warm. Sa experience ko dun, wala naman akong maalala na parang sinungitan ako or parang sinigawan ako. Hindi naman sila like sobrang ibibaby ka na parang prinsesa ka. Pero very warm, welcoming yung mga Thai. At okay sila makisama. And then, what else? Yung mga tourist attractions. Kasi kahit nasa Bangkok ka lang, may mga temples. Marami kang pwede magawa. Kahit nasa Bangkok ka lang, ang dami mo siyang pwede magawa. Tapos mga 1 to 2 hours away lang sa Bangkok. Ayun yung makakapag-Ayutthaya ka, Kanchanaburi. Ang daming pwedeng tours and attractions na magawa sa Bangkok. And then, fifth is, maraming yummy. Yun talaga yung
maraming yummy. Pinakaayaw ko lang siguro yung weather kasi mainit. Pero mainit din naman kasi sa Philippines. So, it's a tie. It's a tie. Siguro, sa Bangkok kasi mas nararamdaman ko yung init. Kasi syempre lumalabas ka, magtutour ka. So, mas ramdam ko yung init. Dito kasi sa Pilipinas, nasa bahay lang naman ako. So, parang may lilim. May lilim. So, mas naiinitan ako pag nandun ako sa Bangkok. But yeah, basically, yun yung aking budget sa aking 30 days na stay sa Bangkok. Ayun, hopefully makatulong siya sa mga tao na nagko-consider na pumunta sa Bangkok. Kasi talaga, ibang feeling kapag nasa ibang bansa kayong walang nakakakilala sa'yo. Parang, ang saya, tas wala talaga may freedom ka kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Tapos, gusto ko yung feeling na walang nakakakilala sa akin. Kahit tumalsik yung laway ko, Keril. Gusto ko yung feeling na walang nakakilala sa akin, walang nagmamando. Parang, it's a totally different world. Alam mo yun, parang you can be who you want to be. And it's very liberating, kumbaga. So, hopefully, ayan, makonsider nyo rin na mag-work from Bangkok. Kahit hindi 1 month, kahit siguro mo, sabihin mo 1 week, 2 weeks. Pero ang sarap kasi, para makapagpahinga ka sa routine. For example, lagi ka nagtatrabaho dito sa Pilipinas, Monday to Friday, puro ka trabaho, tapos paulit-ulit yung routine mo sa buhay. Pero pag pupunta ka sa bagong lugar, ang sarap na ma-break yung routine, 'di ba? Ibang environment, ibang mga tao. Ang saya ng ganun. At hindi mo kailangan gumastos ng sobrang laki, 'di ba? Kung gusto mo lang naman ng ibang lugar para makapagtrabaho, hindi mo naman kailangan gastos ka everyday, ganun. Dapat meron ka ring disiplina na huwag kang lang gastos ng gastos porke sa ibang bansa ka, hindi mo na i-control yung sarili mo. Pero aware din naman ako na hindi lahat ng tao pwede gawin yun. Kasi diba yung ibang mga trabaho, hindi mo naman siya pwedeng work from anywhere. Like for example, doctor, nurse, diba may pasyente ka, anong mag-work from hindi naman pwede yung mga ganun. Pero if possible, kung kaya ng schedule nyo or kung kaya naman ng budget, yeah, I really highly encourage na gawin nyo rin na go somewhere else. Kasi ang saya ay liberating na basta madidiscover mo yung different version of yourself, and then masaya siyang experience. So yun lang naman guys, magpe-prepare na tayo kasi nga pupunta tayo sa housewarming ng bahay ni JM Banquisio. Tapos maghahanap lang ako ng kahit maliit na gift. Siyempre wala akong gift. So mag-aayos lang tayo ng ating i-gift kay JM. And then see you sa ating next vlog. Bibisita tayo sa bahay ni JM. Bye!